Narito na ang mga news scoop ngayon. Lalaki sa Laguna patay matapos suntukin ng kapatid dahil lang sa speaker. Tricycle driver sa Laguna binaril ng pasahero dahil sa alitan sa pamasahe. Mga negosyante sa Pilipinas pinanghihinaan ng loob dahil sa sigalot sa gitnang silangan ayon sa isang survey. Commission on Elections aminado na hindi makakatipid ang pamahalaan kung ipagpapaliban ang BSKE ngayong taon. Home radio station manager at dating anchor ng DWIZ na si Bragi Braganza pumanaw na sa edad na 57. Piolo Pascual, aminadong may limitasyon ang kanyang pagiging heartthrob. At Pinoy na si Mati Hunyosa muling nakakuha ng Golden Buzzer sa Britain's Got Talent. Mga balitang exclusive, mga balitang na-scoop mismo ng DWIZ News Team. Ito ang DWIZ News Scoop. Ako si Dennis Antenor Jr. Narito mga news scoop ngayon. Lalaki sa Laguna patay matapos suntukin ng kapatid dahil lang sa speaker. Naritong news scoop ni Angelo Bainio. Patay ang isang 26 anyos na lalaki matapos suntukin ng kanyang nakatatandang kapatid sa Lumban, Laguna. Kinilalang biktima bilang Ian habang ang sospek ay ang kanyang kapatid na si Taguro, 46 anyos. Ayon sa investigasyon, nagiinuman ng dalawa na magkaroon ng pagtatalo. Naiulat na nainis ang biktima matapos galawin ng sospek ang speaker na humantong sa gulo. Sa gitna ng alitan, nasaksak umano ng biktima ang sospek gamit ang screwdriver. Gumanti naman ang sospek at paulit-ulit na sinuntok ang biktima hanggang sa mawalan ito ng malay. Agad na inaresto ng pulisya ang sospek at kasalukuyan nakakulong habang inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Tricycle driver sa Laguna binaril ng pasahero dahil sa alitan sa pamasahe. Naritong news scoop ni Daryl Justin. Patay ang isang 29 anyos na tricycle driver matapos barilin dahil sa alitan sa pamasahe sa Santa Rosa City sa Laguna. Ayon sa pulisya, isinakay ang biktimang si alias Albert, ang suspect na si alias Joel nang magkaroon ng mainitang pagtatalo tungkol sa pamasahe. Nauwi ito sa pananakit kung saan sinuntok ng suspect ang biktima. Iniulat pa umano ng biktima ang insidente sa barangay ngunit muli siyang hinarap ng suspect at doon na siya binaril. Isinugod pa sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Tumakas ang suspect sakay ng motorsiklo habang nagsasagawa ng manhunt operation ng pulisya laban sa kanya. Nahaharap siya sa kasong murder. Energy emergency, nagpapataas ng singil sa kuryente ayon sa National Power Corporation. Naritong news scoop ni Kim Gomez. Patuloy na pinapasana ng mga Pilipino ang mataas na singil sa kuryente sa gitna ng idineklarang National Energy Emergency habang mas matindi ang epekto sa mga probinsya dahil sa kakulangan ng supply at madalas na brownout. Ayon kay National Power Corporation President and CEO Jericho Nograles, nahaharap ang mga island generators sa limitadong budget sa fuel kasabay ng mataas na presyo ng langis at matinding init. Sa mga probinsya, iniulat ni Oriental Mindoro Electric Cooperative General Manager Engineer Humphrey Dolor na ipinatupad na ang rotational brownouts dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente bunsod ng mahal na krudo. Dagdag paan niya ang pagbagsak ng hydropower at wind power output tuwing tag-inita habang tumataas ang demand sa kuryente. Tiniyak naman ng NAPUCOR na nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Energy at Philippine National Oil Company para sa posibleng subsidized o mas murang fuel para sa electric cooperatives. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga negosyante sa Pilipinas pinanghihinaan na ng loob dahil sa sigalot sa gitnang silangan ayon sa isang survey. Naritong news scoop ni Jordan Gutierrez.
Pinanghihinaan ng loob ang mga negosyante sa Pilipinas dahil sa sigalot sa gitnang silangan. Ito ang resulta ng Business Expectation Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong Marso, kung saan bumaba pa ang confidence index ng mga negosyo sa bansa mula 8.2% noong Pebrero patungong negative 24.3% noong Marso. Ayon sa BSP, kaguluhan sa gitnang silangan at ang pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo ang pangunahing dahilan ng panghihina ng loob ng mga negosyo. Dahil din sa naging outlook noong Pebrero, inaasahan na rin ng Bangko Sentral na magiging pessimistic din ang outlook sa ikalawang quarter ng taon. Para sa Newscoop, Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Panawagan na aumento sa sahod sa buong bansa. Iginiit na makatarungan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa isang mambabatas, naritong newscoop ni Freddy Pestaño. Iginiit ni House Minority Leader at 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan na makatarungan na ang aumento sa sahod sa buong bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na nagtutulak sa inflation. Ayon kay Representative Libanan, dapat kumilos na ang 17 regional wage boards upang maibalik ang purchasing power ng nasa 5.2 million minimum wage earners. Ipinunto ng mambabatas na unti-unti nang nababawasan ang tunay na halaga ng sahod dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Pero ayon naman sa Department of Labor and Employment, maaaring magdulot ang wage hikes ng wage distortion kung saan napapaliit ang agwat ng sahod ng entry level at mas mataas na posisyon na karaniwang inaayos ng mga employer sa pamamagitan ng dagdag sahod sa ibang empleyado. Sa kabila nito ay giniit ni Congressman Libanan na kinakailangang ang agarang wage increase upang mapanatili ang konsumo at paglago ng ekonomiya. Para sa Newscoop, Freddy Pestaño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Department of Trade and Industry naglunsad ng loan program para sa mga driver at operators na nais kumuha ng e-vehicles. Naritong newscoop ni Ann Rodriguez. Naglunsad ng bagong loan program ang Department of Trade and Industry Small Business Corporation para sa mga driver at operator na nais lumipat sa electric vehicles habang pinalalakas ang kabuhayan ng mga driver. Sa naturang e-transport loan, maaaring umutang ng hanggang 1.5 million pesos bawat sasakyan hanggang 3 milyong piso kada borrower. Ayon sa DTI-SB Corp, maaari itong hulugan ng hanggang 5 taon at may opsyon na magkaroon ng grace period na hanggang 1 taon. Samantala, nilinaw ng ahensya na ito'y may interest rate na 6.7% kada taon at 3% na processing fee. Para sa mga nais mag-avail, tiyaking may valid na prangkisa o permit mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang borrower, dapat rehistrado sa DTI o Securities and Exchange Commission at may business permit. Dagdag pa ng ahensya, maaari ring maging borrower ang mga TNVS driver o operator kung sila mismo ang mangungutang. Para sa Newscoop, Ann Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Commission on Election aminado na hindi makakatipid ang pamahalaan kung ipagpapaliban ang BSKE or Barangay at SK elections ngayong taon. Naritong newscoop ni Angelo Bainio. Aminado ang Commission on Elections na hindi makakatipid ang pamahalaan kung ipagpapaliban muli ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sanang idaos sa Nobyembre 2 ng kasalukuyang taon. Kasunod ito ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas siya sa panawagang ipagpaliban ang nasabing halalan para makatipid ng pondo sa gitna ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay COMELEC spokesman John Rex Ludianco, allocated na ang nasa 17 billion peso na pondo para sa BSKE at nagastos na rin ang nasa 7 billion pesos na inilaan para sa paghahanda sa eleksyon. Pag inilipat po ang halalan, automatic po yan. Ayon sa Republic Act 8189, kami po ay magbubukas muli ng registration. At pag nagbukas po muli tayo ng registration, dadami ang botante, dadami ang presinto, dadami po yung ating electoral boards na babayaran ng honoraria. Kaya po pagdating sa huli, maaring magamit ang pera ngayon, pero hindi po talaga tayo makakatitipid dahil magkakaroon ng halalan, kailangan ibalik ang pondo at sa pagkakataon po ito, mas malaki po ang pangangailangan. Samantala, tiniyak ni Ludianco na susunod ang COMELEC sa anumang desisyon ng Kongreso kaugnay sa barangay at
SK elections. Kasabay ng paggigiit na kinikilala nila ang posibilidad na ipostpone ang nasabing halalan. Bagamat nadidinig po namin na meron nga pong mga pagsusulong, may pausapan, wala pa naman po kasing batas. Kaya po talagang ang COMELEC, hindi po kami tumitigil sa paghahanda po namin. Pero kinikilala rin po namin ang kapangyarihan po ng Kongreso na kung sakali talagang nanaisin nila, pagpalibat, i-reset, i-postpone o baguhin ang petsa ng halalan para sa barangay SK elections. At kami naman po ay kumikilala rin sa sinasabing dahilan na maaaring magamit yung pondo sa krisis at iba pa. Yan ang tinig ni COMELEC spokesman John Rex Lodianco sa panayam ng DWIZ. At yan ang aking news scoop, Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi biro. Ayon po yan sa National Bureau of Investigation. Naritong news scoop ni Daryl Justin. Itinuturing ng National Bureau of Investigation o NBI na planado ang assassination plot ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hindi basta-basta metaphor lamang ang banta ng pangalawang Pangulo dahil kumontak-an niya talaga ito ng assassin. Dahil dito patuloy na naka-red alert ang NBI sa gitna ng nagpapatuloy na banta sa buhay ng Pangulo kasabay ng pinaigting ding paghahanap sa sinasabing kinontak na assassin ni VP Sara. Samantala, inaasahan namang haharap si Director Matibag sa pagpapatuloy ng impeachment hearings ng House Committee on Justice sa Miyerkules, Abril 29, kung saan formal nang tatalakayin ang nasabing assassination plot sa impeachment trial ni VP Sara. Para sa News Scoop, Daryl Justin nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Commission on Human Rights, iimbestigahan na ang madugong engkwentro sa Negros Occidental na ikinamatay ng 19 na katao. Naritong news scoop ni Kim Gomez. Nagsasagawa na rin ng hiwalay na investigasyon ang Commission on Human Rights hinggil sa madugong engkwentro sa pagitan ng Philippine Army at New People's Army sa Negros Occidental noong Abril 19. Ayon sa CHR, may inconsistencies sa pagkakakilanlan ng 19 na nasawing individual sa nasabing bakbakan matapos kumpirmahin ng ilang organisasyon na may mga nadamay na sibilyana. Kabilang dito ang University of the Philippines student leader na si Alisa Alano, community journalist na si RJ Nicole Ledesma at Filipino-American activist na sina Lyle Prejoles at Kai Sorema. Giit ng CHR, kailangan ang masusing beripikasyon sa magkakasalungat na pahayag ukol sa insidente, lalo na't sa ilalim nila ng international humanitarian law. Hindi pwedeng basta-basta na lamang targetin ang mga inosenteng tao. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. 6 katao sugatan sa aksidente sa Cagayan. Naritong news scoop ni Ronald Domingo. Agad na sumaklolo ang mga sundalo kasama ang United States Marine Corps sa disgrasyang truck na nagkarga ng semento. Sinabi ni Second Lieutenant Franz Janil Silvada o Silvela, CMO officer ng 17th Infantry Battalion ng Hukbong, Katihan ng Pilipinas. Nagsarili ang truck sa disgrasya dahil sa bilis ng takbo, nawalan ng kontrol sa manibela ang driver hanggang sa bumaliktad sa bahagi ng super highway sa San Mariano, Lalo, malapit sa Lalo International Airport. 6 na sakay ng truck kasama ang driver at spare driver ang nasugatan. Ang 4 ay nagtamo lamang ng minor injuries na isinugod sa Matilde Olivas District Hospital sa bayan ng Kamalanyugan. Ang 2 ay maselan ang kondisyon matapos maipit sa truck. Agad na airlift ang mga ito gamit ang isang US 8S Black Hawk helicopter na dinala sa Port Magsaysay sa Palayan City, Nueva Ecija para maipagamot. Ang mga responders na sundalong kano ay kalahok sa ginanap na balikatan exercises 41-2026 kung saan pansamantala silang tumutuloy sa Lalo International Airport.
Nagtulungan ang mga ito kasama ang mga personnel ng 17th IB. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Aydon Domingo, nagulat pasimpilang may tumulkas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mahigit na 9 milyong pisong halagaan ng unregistered galvanized iron pipe nasabat ng mga otoridad sa isang warehouse sa Pampanga. Narito ang newscoop ni Johnny Gole. Mahigit nga sa 9 milyong pisong halaga nitong galvanized iron pipe. Itong kinumpiska ng mga tauhan ng Department of Trade and Industry o DTI at pulisya nang salakayan nila itong isang bodega dito sa San Simon Industrial Park sa bayan ng San Simon, Pampanga, kung saan nakaimbak nga itong mga nasabing construction materials. Sa bisa ng search warrant ay pinasok nitong mga otoridad ang nasabing warehouse na nasa barangay San Pablo, Libutad, alas 3:30 ng hapon na kumpiska sa lugar ang nasa 13,727 na peraso nitong galvanized iron pipe na nagkakahalaga ng 9,608,900 pesos. Under custody na ngayon ng DTI ang nasabing kumpiskadong materyales habang patuloy pa itong isinasagawang investigasyon. Ayon sa DTI, nabigo umano itong may-ari na magpakita ng kaukulang dokumento sa mga nasabing materyales, kaya tuluyan na nilang kinumpiska ang nasabing mga construction materials. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol, nag-uulat. Simpilan ito ng DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga presidente at world leaders nagsama-sama para manawagang palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago maniwala, alamin muna natin kung fact or fake. Social media ang litrato na umunoy nagtipon ang iba't ibang pangulo at world leaders sa The Hague, Netherlands upang manawagan na palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa kulungan ng International Criminal Court. Pero bago maniwala, atin munang alamin kung ito ba ay fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, fact or fake. Batay sa aming pagsusuri, ang letratong kumalat ay orihinal na larawan na kuha mula sa pagpupulong ng mga lider ng NATO noong 2025. Kabilang sa mga nasa larawan ay sina US President Donald Trump, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer at NATO Secretary General Mark Rutte. Ang naturang summit ay isinagawa upang talakayin ang mga usapin tungkol sa kolektibong depensa at pandaigdigang seguridad. Kaya ang letratong kumalat na nagtipon-tipon ang mga pangulo at world leaders para manawagang palayain si Duterte ay fake. Napag-alamang ang viral na larawan na isang manipulated image na ginagamit upang magpalaganap ng maling impormasyon. Bukod dito, ang mga poster na may mensaheng "Bring him home" at ang human-sized standee ni Duterte ay idinagdag lamang sa larawan at hindi bahagi ng orihinal na kuha. Ibig sabihin, ang kumakalat na imahe ay na-edit upang magmukhang sumusuporta ang mga world leader sa pagpapalaya kay Duterte kahit walang ganitong pangyayari sa totoong buhay. Para sa Facts or Fake, Ann Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Piolo Pascual, aminadong may limitasyon ang kanyang pagiging heartthrob. At Pinoy na si Mati Junyosa muling nakakuha ng Golden Buzzer sa Britain's Got Talent. Alamin sa Spotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, aminado ang ultimate heartthrob na si Piolo Pascual na may limitasyon lang ang kanyang pagiging matinik sa mata ng mga babaeng fans niya. Ayon kay Piolo, sa edad na 49, napakahaba na ng panahon na kinagigiliwan siya ng ilang henerasyon ng fans. Dagdag pa niya, lumalabis na ang pananaw ng kanyang mga fans na napupugian pa rin ang mga ito kapag tumuntong na siya sa edad na 50. Gayunpaman, ipagpapatuloy pa rin daw niya ang pagiging isang magaling na aktor at modelo sa abot ng kanyang makakaya.
Samantala, sa isa pang balitang showbiz, muling kinabiliban ang Pinoy singer na si Mati Honyosa matapos siyang makakuha ng panibagong Golden Buzzer sa kanyang performance sa Britain's Got Talent. Kinanta ni Honyosa ang Dream On ng bandang Aerosmith na nagbigay daan sa kanyang standout performance. Dahil sa Golden Buzzer, siguradong pasok na si Honyosa sa finals ng kompetisyon. Una nakakuha si Honyosa ng Golden Buzzer sa audition na nasabing talent show kung saan kinanta nito ang awiting Purple Rain ng singer na si Prince. Dahil sa unang Golden Buzzer na nakuha nito, kung kaya't automatic ito nakapasok sa live show. Ito na ikalawang Golden Buzzer ng Pinoy singer sa 2 beses niyang pagkanta. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Mga farmers, malaki ang lugi sa pananima dahil sa nagpapatuloy na krisis ayon sa Federation of Free Farmers. Usapan natin itong nagdaang krisis sa bagay, hindi naman nagdaan, talagang dumadaan pa rin yung oil crisis natin ngayon, yung mataas ang presyo ng gasolina. Magkano ho ang pinag-uusapan natin lugi dyan? Well, iba-iba kasi yung kung iba-iba yung gulay, iba yung produkto. Pero ang parang punto is kung sabihin natin 10 piso yung cost of production nila at kailangan nilang ibenta ng 15 pesos para kumita, bumagsak ang presyo ng 12 or 12 pesos na lang. Kung gagastos ng 5 piso para dalhin sa merkado, lalabas 17 pesos yung parang kumbaga lalong lalaki yung kakulangan ng kita nila kung idadalhin pa nila sa merkado. Kasi nawala yung kita nila tapos madadagdagan pa ng gastos sa pag-harvest at saka pagtatransport. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Sa pagbabalik ng News Scoop, 6 katao sugatan sa aksidente sa Cagayan. Mga presidente at world leaders nagsama-sama para manawagang palayain daw si dating presidente Duterte. Alamin muna natin kung fact or fake. Arnel Pineda nahatulad daw ng life sentence sa Amerika. Alamin kung fact or fake. Kumita sa pagiging goodies repacker. Alamin ang diskarte sa racket. Kung totoo ba ang kakulangan sa tulog ay nagdudulot ng pagkalutang ng isip? Let's prove it! Subukan at tikman ang must-try na mga pagkain sa Kapeng Barako Capital, Batangas. Sa highly recommended. At hindi ka sinuklian sa isang establishmento dahil short ang cashier? Alamin sa NBI, nako bawal ito. Indonesian singer na si Aruma naglabas ng Tagalog version ng kanyang awiting Sendana. Bea Alonzo at Vincent Co pinaghihinala ang kasal na. Inigo Pascual bibida sa Philippine adaptation ng Korean drama series na The Good Doctor. At Katrina Halili at Chris Lawrence aminadong mas naging mabuting tao dahil sa kanilang anak na may autism. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon kung uulanin ba tayo mamaya sa weather report. Mga detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng News Scoop. TFL-CAC nagbabala sa mga Pinoy abroad laban sa pagkakasangkot sa armadong sigalot sa Pilipinas. Naritong news scoop ni Kim Gomez.
Nagbabala ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa mga Pilipino na nasa ibang bansa na maging maingat sa mga grupong nanghihikayat na suportahan ang armadong sigalot sa Pilipinas. Kasunod ito ng pagkamatay ng Filipino-American activist na si Lyle Frijoles sa isang operasyon ng militar sa Negros Occidental. Kaugnay nito, kinumpirma rin ng mga aktivistang grupo gaya ng Anak Bayan USA ang pagkamatay ng kapwa Filipino-American activist na si Kai Sorem kasama ang 19 na iba pang katao, kabilang ang isang scholar ng bayan, isang community journalist at 2 magsasaka. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, mga miyembro ng New People's Army ang mga nasawi. Samantala, giit naman ng NPA na may mga sibilyang nasawi sa operasyon. Pinunarin ng Bayan USA ang tinawag nilang fascist violence ng AFP at sinabi nila na ang insidente ay isang paglabag sa karapatang pantao. Nanawagan ang organisasyon ng agarang investigasyon sa insidente na itinuturing nilang isang massacre. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Halos 7 milyong pisong halaga ng iligal na droga nasabat ng Bureau of Customs sa NAIA. Naritong news scoop ni Ayayo Pangco. Halos 7 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat ng Bureau of Customs o BOC katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Ninoy Aquino International Airport. Sa report ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, natuklasan ang kontrabando mula sa inabandonang parcel sa Central Mail Exchange Center o CIMEC. Sa investigasyon, idineklara bilang Mama Cake Durian, Dog Food at Science Dinobot ang mga naturang kontrabando mula sa Thailand, United States at Netherlands. Kabilang sa mga nakumpiska ang mahigit 4 na kilong tuyong dahon ng marijuana at 325 pink-colored tablets na hinihinalang ecstasy na may kabuang halagang 6.8 million at dadalhin sana sa mga consignee sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Mindanao. Ito sa Patrol number 5. Ayaw pa ako para sa matodong lakas ni WIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Squad leader ng New People's Army sa Sorsogon, kusang sumuko sa mga otoridad. Naritong news scoop ni Melvin Machado. Kusang sumuko sa Matnog Municipal Police Station sa lalawigan ng Sorsogon si alias J, 26 years old na umano'y nagsilbi bilang squad leader ng Sub-Regional Committee 3 Sub-Regional Guerrilla Unit ng Bicol Regional Party Committee. Agad sumailalim sa debriefing at documentation si alias J bilang bahagi ng proseso ng kanyang pagbabalik loob sa gobyerno. Ang pagsuko ni alias J ay resulta ng pinaigting na kampanya ng gobyerno na kumbinsihin ang natitirang mga rebelde na bumalik na sa pamahalaan at magbagong buhay. Tiniyak naman na mabibigyang tulong sa kanilang pagbabagong buhay si alias J sa ilalim ng ICLIP program. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Home Radio Station Manager at dating anchor ng DWIZ na si Bragi Braganza pumanaw na sa edad na 57. Narito pong news scoop ni Kim Gomez. Pumanaw na ang long-time award-winning radio DJ at station manager ng Home Radio 97.9 na si Roderick Bragi Braganza sa edad na 57. Bukod sa kanyang responsibilidad sa Home Radio sa loob ng isang dekada, nakilala si Braganza sa kanyang papel bilang voice-over talent para sa DWIZ at ang government TV station na PTV4, na bahagi ng kanyang malawak na karanasan sa mahigit 20 taon sa larangan ng pamamahayag.
pahayag, nagsimula ang karera ni DJ Bragi bilang bahagi ng unang batch ng student DJs ng Campus Air Check ng Campus Radio. Naging bahagi rin siya ng ilang istasyon ng radyo at nakapagbigay boses sa ilang commercial sa telebisyon at radyo. Nakatanggap din si DJ Bragi ng karangalan sa buong karera niya sa broadcasting. Kabilang na ang 2025 Legacy Awards Philippines kung saan nakamtan ng Home Radio ang parangal para sa Excellence in FM Radio Broadcasting. Kaisa ng Aliw Broadcasting Corporation ang buong industriya ng media sa pagluluksa at pakikiramay sa pagpanaw ni DJ Bragi Braganza. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. LPG franchise program ng isang kumpanya lumalawak na sa buong bansa. Presyo ng gasul, posibleng bumaba. Narito ang isang special report. Lumahok sa 3-day International Franchise Expo 2026 ang LPG company na Regasco sa SMX Manila para palawakin ang franchise program at isulong ang kaligtasan sa industriya. Ayon kay Regasco President at dating LPGMA Party List Representative Arnold T., aktibo silang lumalahok sa mga expo at summit upang maipaliwanag sa publiko ang tamang paggamit ng gasul at magbigay ng business opportunity. Ay, nag-umpisa po ito noong 2021. Noon pong natapos po yung LPG law, nakita rin namin yung kahalagahan ng branding na tinatawag. At the same time, yun nakita namin, yung nakita ng mga consumer, yung pagpasok ng gobyerno dahil dun sa LPG law, nagkaroon sila ng lakas ng loob na sabi nila baka dito mas magiging maganda dahil kontrolado ng gobyerno. Yung tawag dito permit. So ibig sabihin, balik sa regulasyon tayo eh. Kaya yun po siguro ang dahilan kung bakit nakikita natin dumadami yung mga pumapasok sa industriya natin. Sa ngayon, nasa halos 400 na ang franchise stores ng kumpanya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kabilang na nga rito ang Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga del Norte. So far, ang success rate po ng mga nakumukuha ng franchise 90%. Yun naman mga 10% na sabihin na natin tinamad o kaya nagbago ang isip. Lahat naman yun, binabalik namin yung franchise fee at tinetake over muli namin at kami na-manage muli namin. Ipinagmalaki rin ng Regasco ang turnkey system na may gabay sa mga bagong negosyante at may refund option kapag hindi nagpatuloy sa operasyon. Well, ang maganda po sa franchise ng Regasco, turnkey na po siya. Ibig sabihin, lahat ng suporta nandyan. Maliban po doon, kung ang isang consumer na gustong pumasok sa LPG industry, ginaguide namin kung paano yung tamang pagnenegosyo. Ngayon, kung talagang dumating ang panahon na hindi niya kakayanin i-manage, pwede namin ibalik yung franchise fee, take over namin yung business. Samantala, suportado ng kumpanya ang hakbang ng pamalaan sa pamamagitan ng Philippine National Oil Company at Department of Energy na mag-import ng LPG para matiyak ang supply. Dagdag pa ng dating mambabatas, darating na ang inangkat na LPG sa Mayo 27 na posibleng magdulot ng pagbaba ng presyo. Sa kasalukuyan nakapagtala na ng bahagyang rollback at inaasahang bababa pa ang presyo mula sa dating 1,600 pesos patungong 1,200 pesos hanggang 1,300 pesos. Pero pag bumaba, babalik kami sa dati na ulam na 50 pesos. Tiniyak din ng kumpanya na handa silang tumulong sa distribusyon ng inangkat na LPG upang mapanatiling abot kaya ang presyo para sa mga consumer. Ako, si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arnel Pineda, nahatulan na ng life sentence daw sa Amerika. Bago maniwala, alamin muna natin kung fact or fake. Para sa aking fact or fake, kumalat ang balitang nahatulan ng life sentence si Arnel Pineda sa Amerika. Ang nasabing balita ay lumabas sa isang YouTube channel kung saan ayon pa dito, hinimatay umano ang singer nang ilabas ang hatol dito ng korte. Ayon pa sa nasabing balita, pang-aabuso ang dahilan ng pagkakahatol sa Pinoy singer ng life sentence, kaya't nagtatanong ang mga netizen kung ito ba ay fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake.
Sa aming ginawang research, aming napaglaman ay sa itong fake. Mismong itinanggi ni Arnel ang nasabing balita na nahatulan siya ng life sentence sa Amerika. Ayon kay Arnel, kahit kailan ay wala siyang inabuso. Isa mo ng malinaw na fake news ang inilabas na balita ng isang YouTube channel. Nasa Pilipinas umano siya noong time na sinasabing nahatulan siya ng korte sa Amerika. Samantala, wala namang binanggit si Arnel kung kakasawan niya ang nasabing YouTube channel. Dahil dito kung kaya't ang balitang nahatulan ng life sentence si Arnel Pineda sa Amerika ay isang malaking fake. At iyan aking facts or fake para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang piki. DWIZ. Fact or fake? Indonesian singer na si Aruma naglabas ng Tagalog version ng kanyang awiting Sendana. At Bea Alonzo at Vincent Co pinaghinalaang kasal na. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, naglabas ng Tagalog version ng Indonesian singer na si Aruma para sa kanyang kantang Sintana. Sa pamamagitan ng kanyang acoustic pop song na nangangahulugang Sandalwood, ipinaramdam ni Aruma ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pag-ibig. Ikinatuwa ng ilang Filipino fans ang version ng Indonesian singer kung saan marami ang nagbaby papuri sa napaka-natural na Tagalog nito. Nabatid na una na nakilala ng mga Pinoy si Aruma matapos ang collaboration nito sa P-pop boy group na SB19 kung saan ginawan din nila ng Indonesian version ang kanta nilang Mapa noong 2025. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, umuugong ang balitang ikinasal na ng sikreto ang aktres na si Bea Alonzo at ang kanyang businessman partner na si Vincent Co. Matatandaang ipinaskil ng isang parokya sa Maynila ang wedding buns para kina Vincent at Bea. Ilang linggo na ang nakalipas kaya't usap-usapan na lihim sila nagpakasal sa Maynila at nakatakda ang isang destination wedding sa Espanya sa Mayo para sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Gayunpaman, nanatiling malabo ang destination wedding ng dalawa sa Espanya dahil na rin sa nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Sa ngayon ay wala pang kumpirmasyon mula sa kampo ni Bea at Vincent tungkol sa umuugong na mga teorya ng mga netizen. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Asawa ni VP Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio naghain ng reklamong kriminal laban sa ilang kongresista at mga opisyala dahil sa paglamag umano sa Anti-Money Laundering Act. Representative Percy Sendanya hindi nababahala sa reklamong kriminal na isinampa ng kampo ni Attorney Man Scarpio laban sa kanya. MMDA maaaring rumisponde sa mga magkakaaberya sa biyahe kung tatawag sa kanilang hotline. Plataporma para sa pagtanggap ng mga reklamo at feedback mula sa publiko ilulunsad ng LTO. Halos 80,000 na guro at school heads na-promote sa ilalim ng Expanded Career Progression System ayon kay PBBM. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng News Scoop. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. DILG kakasuhan ang dalawang SK chairman sa Makati na sangkot umano sa korupsyon. Rollback sa presyo ng petrolyo asahan bukas ayon sa DOE.
dating Congressman Zaldico hindi imposibleng mahanap ayon sa Department of Justice. Fuel inventory ng bansa tumaas pa sa 54 na araw ayon sa Department of Energy. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Kumita sa pagiging goodies repacker. Alamin ang diskarte sa report na ito. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket. Kung ikaw ay masipag, may eye sa presentation at mahilig sa pag-aayos ng mga produkto, pwedeng gawing pagkakitaan ang pagre-repack ng mga goodies. Isa sa mga simpleng racket ngayon ang pagre-repack ng mga snacks, candies at iba pang goodies kung saan binibili ang mga produkto in bulk at ire-repack sa mas maliit at mas presentable na packaging para mas madaling maibenta. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa racket. Una, kailangang malinis at organisado ang paghahanda ng mga produkto. Mahalaga rin ang pagpili ng mga items na may mataas na appeal sa buyers dahil ito ang nakakaengganyo sa kanila na bumili. Isa sa mga importante dito ay ang presentasyon ng packaging dahil kapag maayos, mas nagiging kaaya-aya ito sa mga customers at mas nagkakaroon ng value. Maaari rin itong gawing bundle packs o gift sets na mas madaling ibenta dahil mas convenient ito para sa mga buyers na gustong ready to give na ang mga item. Maaaring simulan ang pagbebenta sa mga social media platforms, online selling groups o sa mga kakilala. Pwede rin mag-start sa maliliit na orders hanggang lumaki ang benta. Kaya kung gusto mong magkaroon ng extra income, itry mo na. Sabi nga diba, hindi napupulot ang pera. Tonight, we crown a Game Zone champion. Champions fight with heart and determination. Yan ang tunay na panalo. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Kung totoo bang ang kakulangan sa tulog ay nagdudulot ng pagkalutang ng isip? Patunayan natin yan sa report na ito. Naranasan mo na rin ba ang pakiramdam mo ay parang ang labo o nagiging lutang ang iyong pag-iisip paggising mo pa lang sa umaga? Yung hirap ka na agad na mag-focus, mabilis kang makalimot o hindi ganun ka-sharp ang iyong pag-iisip. Baka meron ka lang tinatawag na brain fog na nararanasan ng isang tao kapag puyat o kulang sa tulog. Pero alamin natin kung totoo bang ang kakulangan sa tulog ay nagdudulot ng pagkalutang ng isip. Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa Healthline, ang brain fog ay hindi itinuturing na sakit, kundi isang sintomas na kadalasang nauugnay sa kulang sa tulog. Ito ay pwedeng magpakita bilang hirap sa pagtutok ng atensyon, pagiging makakalimutin, at pakiramdam na hindi malinaw ang pag-iisip. Ayon naman sa UB Health, ang tulog ay hindi lang isang simpleng pahinga. Habang tayo ay natutulog, dito na nagre-reset ang utak dahil ito ang time ng ating utak na mag-organize ng mga information na nakukuha natin sa maghapon at ang muling pag-recover ng ating focus para sa susunod na araw. Kaya mahalaga ang pagkakaroon ng sapat at maayos na tulog upang maiwasan ang pagkakaroon ng brain fog o pagkalutang ng isip. Kaya naman ipinapayo ng mga doktor na sa susunod na makakaramdam ka na para bang hirap kang makapag-concentrate at madali kang ma-distract, magpahinga at matulog ka rin pag may time para muling bumalik ang iyong focus at alertness sa buong araw. Subukan na tikman ang must-try na mga pagkain sa Kapeng Barako, Capital. Yan ay Batangas sa report na ito. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended.
Kung ikaw ay mahilig sa kape at masasarap na pagkain, hindi mo dapat palampasin ang pagbisita sa Batangas, na kilala bilang Kapeng Barako Capital of the Philippines. Hindi makukumpleto ang pagbisita sa Batangas kung hindi matitikman ang sikat na Kapeng Barako sa nasabing probinsya. Kilala ito sa matapang nitong lasa at kakaibang aroma. Ito ay karaniwang inihahain na may kasamang pandesal o suman. Sunod naman ang lomi. Isa itong malinamnam na noodle soup na puno ng sahog tulad ng baboy, atay, itlog o gulay. Ito ay nagsisilbing comfort food ng karamihan at perfect din ito sa malamig o maulang panahon. Narito naman ang tapang taal. Ito ay may maninipis na hiwang karne ng baka na tinimplahan ng bawang at toyo. Huwag ding palampasin ang sinaing na tulingan, isang potahe ng isda na niluluto ng matagal sa suka, bawang at iba pang pampalasa. Mayroon din silang empanadang Batangas. Iba ang empanada ng Batangas kumpara sa ibang lugar dahil mas manipis ang crust nito at mas malasa ang palaman. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Tara na at dumayo para tikman ang mga pagkaing ipinagmamalaki sa Kapeng Barako Capital of the Philippines, ang Batangas. At yan ang ating highly recommended. Hindi ka sinuklian sa isang establishmento dahil short ang cashier? Ha? Alamin ang kabarusahan sa report na ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Hindi ka sinuklian sa isang establishmento dahil short ang cashier. Nako, bawal ito. Marahil isa ka sa mga nasuklian ng candy imbis na bariya noong bumili ka sa sari-sari store. E paano kung bumili ka sa malaking establishmento pero wala kang natanggap na sukli ni piso dahil short daw ang cashier? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Nakasaad sa Republic Act No. 10909 o ang No Shortchanging Act of 2016 na nararapat na magbigay ng tamang sukli ang lahat ng mga establishmento o negosyo sa mga mamimili. Ang shortchanging ay ang hindi pagbibigay ng tamang sukli o pagbabawas ng halaga ng pera na nararapat ibalik sa customer pagkatapos ng transaksyon. Ayon pa sa batas, hindi maaaring gamitin bilang dahilan ang kakulangan ng barya o maliit na halaga lang ang natitira para hindi ibalik ang sukli. Ang sinumang lumabag ay pagmumultahin depende sa bigat ng kaso at maaaring humantong sa pagkakansela sa license to operate ng negosyo. Kaya sa mga negosyante, maging patas sa inyong mga customer. Huwag ibulsa ang kunting halaga ng barya para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Ginebra, pasok sa quarterfinals matapos talunin ang Titan Ultra sa PBA Commissioner's Cup. Naritong sports news. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Tinalo ng Barangay Ginebra ang Titan Ultra sa score na 119-107 para makapasok sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup. Pinangunahan ni Justin Brownlee ang Ginebra sa kanyang 35 points kasama ang 9 rebounds at 4 assists. Ito ang ikalimang sunod na panalo ng Ginebra na may record na 7-2. Sila ang ikatlong kupunan na nakapasok sa playoffs kasama ang Rain or Shine at NLEX. Sa kabila ng matinding laban, nasagot ng Ginebra ang bawat paghabol ng Titan Ultra. Nagdagdag si RJ Abarentos ng 25 points habang may tig 12 points sina Scotty Thompson at Troy Rosario. Pumagsak naman sa 2-7 ang record ng Titan Ultra matapos ang ikaapat na sunod na talo. Para sa Sports News, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Inigo Pascual, bibida sa Philippine adaptation ng Korean drama series na The Good Doctor. At Katrina Halili at Chris Lawrence, aminadong mas naging mabuting tao dahil sa kanyang anak na may autism. Naritong eye-spotted report ni Anton.
Para sa aking balitang showbiz, nagsimula na ang taping ng Philippine adaptation ng Korean drama series na The Good Doctor na pagbibidahan ni Inigo Pascual. Gagampanan ni Inigo ang papel na Dong, ang bida sa nasabing medical drama series. Ang nasabing Korean medical drama series ay may 6 na version na, kung saan original version nito na may 20 episodes ay naipalabas noong 2013 sa South Korea. Sinundan ito ng American version noong 2017 hanggang 2024 na pinagbidahan naman ni Freddie Highmore at ipinalabas din sa Netflix. Ang pangatlo ay ang Japanese version naman na pinagbidahan ni Kento Yamazaki at ipinalabas noong September 2018. Pang-apat ang adaptation na ginawa sa Turkey at umere mula 2019 hanggang 2021 na may pamagat na Musai's Doctor o Miracle Doctor. Sinundan ito ng version ng Thailand noong 2024 na may 20 episode at pinagbidahan naman ni Saron Naraprasertkul at ang ika-6 nga ay ang Pilipinas. Ayon sa magiging direktor nito na si Derek Cabrido, halos Filipinize umano magiging tema ng istorya, bagamat may mga key elements lamang na Koreans na ipinasok. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, inamin ng dating magkarelasyon na sina Katrina Halili at Chris Lawrence na napakalaki ng nabago sa kanilang buhay dahil sa kanilang anak na si Katie na may mild autism. Ayon sa dalawa, bagamat hindi sila nagkabalikan, ngunit mas gumanda umano ang kanilang relasyon dahil sa pagmamahal nila sa kanilang anak. Pinabulaanan din ng dalawa na nagkabalikan sila matapos maglabasan ang mga video ng kanilang bonding kasama si Katie. Sa interview sa dalawa, sinabi ni Chris na na-realize niya na mas naging malambot siya at mas naging pasensyoso siya, kung saan hindi lamang umano siya nag-iisang ama kundi naging mabuting tao siya dahil kay Katie. Sinabi naman ni Katrina na mas humaba ang kanyang pasensya sa mga bagay-bagay at mas naging mapagpasalamat siya sa mga maliliit na bagay. Mas naging matibay din daw siya at nagkaroon ng purpose ang kanyang buhay. Ngunit aminado naman ang dalawa na matinding challenge ang pinagdaanan nila sa pagpapalaki sa kanilang anak, kung saan talagang quality time daw ang ibinigay nila at pilit na pag-intindi sa mga pagkakamaling nagagawa nito. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Piliin mo ng maayos ang mga kaibigan mo. Hindi lahat ng kasama mo ay dapat manatili sa buhay mo. May mga taong susuporta at tutulong sa iyo mag-grow. Pero meron ding puro negativity ang dala. Kaya piliin mo yung mga totoo at nandyan para sa iyo sa ups and downs ng buhay. Tuloy lang ang panonood, pakikinig sa mga balitang tuloy-tuloy lang nangyayari. Tutukan ng DWIZ News, DWIZ News FM Regional at manood ng live sa Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Mag-like at subscribe sa lahat ng mga DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube, DWIZ News app at news website, DWIZ TikTok at DWIZX account. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Scoop Exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalita ang lahat, hagip lahas sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.